الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال، والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا، والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا، والنور من كافيه شلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome po muli sa ating pagtalakay sa mga fatawa ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah sa kanyang koleksyon ng mga fatawa, ang Fiqhul Ibadat. Na sa araw nito inshallah ay matatalakay natin ang kanyang naging tugon sa katanungang Fadilatu Sheikh, ma hukmul jima fi nahari Ramadan dhakiran aw nasiyan wa mal ladhi yalzimuhu. Sumagot si Sheikh rahimahullah sa katanungan na, minamahal namin Sheikh, ano ang hatol sa pakikipagtalik sa araw ng Ramadan para sa isang tao na naalala niya na ipinagbabawal ang pakikipagtalik dito at maging doon sa nakalimot, at ano ang marapat niyang gawin? At sinabi ni Sheikh, al-jima'u fi nahari Ramadan kagayrihi minal mufattirat, na ang pakikipagtalik sa araw ng Ramadan ay katulad lamang ng iba pang nakakasira ng pag-aayuno. In kana al-insan fi safarin laysa alayhi fi dhalika ba'sun sawa'un kana sa'iman am muftiran. Na kung ang tao ay naglalakbay, ay walang problema sa kanya na makipagtalik sa kanyang asawa. Maaring siya ay nagsimula sa araw na iyon na siya ay nag-aayuno o hindi talaga siya nag-aayuno sa araw na iyon. Lakin in kana sa'iman wajaba alayhi qada'a dhalika al-yawm. Subalit kung siya ay nag-aayuno para sa araw na iyon, ay marapat para sa naglalakbay na ito na pagbayaran niya ang araw na iyon na naputol dahil sa kanyang pakikipagtalik. Mu'amma in kana mimman yalzimuhu as-sawm fa innahu in kana nasiyan fala shay'a alayhi aidan. At kapag ang isang tao naman na obligado sa kanya ang mag-ayuno sa mga araw na iyon at nakipagtalik siya sa kanyang asawa nang siya ay nakalimot, isabihin hanggang sa natapos ang kanyang pakikipagtalik ay hindi niya naalala na siya pala ay nag-aayuno, ay walang problema sa kanyang pag-aayuno na ito at mananatili siya na nag-aayuno sa natitira pang mga oras ng araw na iyon at wala siyang kailangang pagbayaran na pag-aayuno dahil hindi naman nasira ang kanyang pag-aayuno sa ganitong sitwasyon dahil ito ay kanyang nagawa dahil sa pagkalimot. Wa amma in kana mimman yalzimuhu as-sawm fa innahu in kana nasiyan fala shay'a alayhi aidan. Na yun nga, sinabi rin ni Sheikh rahimahullah, lianna jami'ul mufattirat idha nasiya al-insan fa asabaha fa sawmuhu sahih. Dahil ang lahat ng mga nag-aayuno, kapag nakagawa sila ng mga mufattirat, mga nakakasira ng pag-aayuno, na sila ay nakalimot, ang kanilang pag-aayuno ay nananatiling tama, hindi nila ito pagbabayaran dahil hindi naman talaga ito nasira. Dahil ang nisyan o pagkalimot ay nagiging dahilan para mabigyan ng excuse o paumanhin ang tao na nakagawa ng nakakasira ng pag-aayuno na hindi naman niya sinasadya o dahil sa pagkalimot. At dinugtong dito ni Sheikh rahimahullah, wa in kana dhakiran tarattaba ala dhalika kamsat umur, na kapag naalala naman niya na siya ay nag-aayuno sa araw na iyon, sabalit pinili pa rin niya na makipagtalik sa kanyang asawa, ay mayroong 5 bagay na magaganap sa kanya. Na noong una nating pagtalakay dito, nang natalakay natin ito ng bahagya, ay tinukoy ni Sheikh rahimahullah ang ithim, ang qada at ang kafara. Nagkakaroon siya ng kasalanan, magbabayad siya ng kafara, at magbabayad siya sa araw na iyon ng pag-aayuno. Pero dito ay may dinagdag si Sheikh rahimahullah. Sinabi niya, ang 5 bagay na magaganap sa tao na iyon, unang-una al-ithim, siya ay nagkakasala sa kanyang pakikipagtalik sa kanyang asawa sa araw ng Ramadan. Wa fasada sawma dhalika al-yawm, ang pagkasira ng kanyang pag-aayuno sa araw na iyon. Automatically,
sa pagsisimula ng kanyang pakikipagtalik pa lamang. At dito nais natin na bigyan linaw na hindi kailangan na yung tao na nakikipagtalik ay labasan ng punlay. Ang ibang mga scholar nagsasabi na sa pagsisimula pa lamang ng pakikipagtalik ay nasira na kanilang pag-aayuno. Ang pangatlo ay ang tinatawag na luzumul imsak. Na ang tao na ito na nakipagtalik sa kanyang asawa, kapag nasira na ang kanyang pag-aayuno sa araw na iyon, halimbawa nasira ito sa umaga, ng alas 6 ng umaga, ay mananatili siya na hindi kumakain at umiinom bilang pagdakila sa araw na iyon ay nananatili pa rin na araw ng Ramadan. Na ito ay taliwas doon sa natukoy natin nung nakaraan na halimbawa, pinutol ng tao ang kanyang pag-aayuno dahil kailangan niyang kumain o uminom upang lumakas, dahil kailangan niya magligtas ng buhay sa isang bahay na nasusunog o kaya magligtas ng isang nalulunod. Ang tao na ito na pumutol sa kanyang pag-aayuno sa mga pinahintulutang kadahilanan ay maaari nang kumain at uminom sa mga natitira pang mga oras sa araw ng Ramadan na iyon. Samantalang ang tao na ito na pumutol ng kanyang pag-aayuno dahil sa isang bagay na pinagbabawal, ay mananatili siya na hindi kumakain at umiinom para sa araw na iyon. Ang sumunod, sinabi ni Shaykh rahimahullah, walzumu al-qada wal-kafara, na marapat niya na pagbayaran ang araw na iyon at marapat siya na magbayad ng kafara para sa ginawa niya na ito. Wal kafaratu etku raqaba. Ng kafara para sa tao na nakipagtalik sa kanyang asawa sa araw ng Ramadan ay ang pagpapalaya ng alipin. Dahil wala ng alipin sa panahon natin ngayon, sinabi ni Shaykh rahimahullah, fa illam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain, na marapat siyang mag-ayuno ng 2 buwan na magkakasunod. Fa in lam yastati fa it'amu 60 miskinan. At kung hindi niya kaya na mag-ayuno ng 60 araw na magkakasunod, ay magpapakain siya ng 60 miskin, mga taong may hirap. Li hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. At ito ay ayon sa hadith na iniulat ni Abu Hurairah, na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki na nagsabi na, ya Rasulullah, halakt, na o sugo ni Allah, nawasak ako, o nagkaroon siya ng isang napakalaki at napakabagat na problema. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ahlakak, ano ang nakapagwasak sa iyo, o ano ang nagdudulot sa iyo ng mabigat na problema? Qal, waqa'tu ala imraati fi Ramadan wa ana sa'im. Na sinabi ng lalaki na ito na siya ay nakipagtalik sa kanyang asawa habang siya ay nag-aayuno. Fadhakara lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kafara at kuraqaba. At sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kafara para dito ay ang pagpapalaya ng isang alipin. Faqala innahu la yajid. Sinabi ng lalaki na ito na wala siyang alipin. Faqala siyamu shahrayn mutatabi'ain. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya na siya ay marapat na mag-ayuno ng 2 buwan na sunod-sunod. Faqala innahu la yastati. Sabi ng tao na ito, hindi niya kayang mag-fasting ng 2 buwan na sunod-sunod. Faqala it'amu 60 miskinan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, magpakain ka ng 60 miskin o mga taong may hirap. Faqala innahu la yajid. Sinabi ng lalaki, hindi niya rin kaya na magpakain ng 60 tao na may hirap. Thumma jalasa lirajuli wa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamarin. At pinaupo niya yung lalaki na yun at dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumalik si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lalaki na yun na meron siyang daladalang tamar. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, at sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudh hadha fatasaddaq bihi. Kunin mo ito, ang tamar na ito, ang dates na ito, at magsadaka ka sa pamagitan nito. Na ito ang iniutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tao na ito. At magbabalik tayo sa ating pagtalakay na ito inshallah tapos ang ilang mga paalala.
والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شلا. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sa pagpapatuloy natin sa usapin ng pakikipagtalik ng tao sa kanyang asawa sa buwan ng Ramadan, na ito nga ay mahigpit na ipinagbabawal sa Islam at katulad lamang din ito ng pagkain o pag-inom na nakakasira sa pag-aayuno ng tao. Subalit ang pagkakasira ng pag-aayuno ng isang tao sa pamagitan ng pakikipagtalik ay mayroong mga special na ahkam dito. Na hindi ito katulad ng ordinaryong pagkain o pag-inom na ang tao ay nagkakasala sa kaganapan na ito at siya ay marapat na magbayad ng qada. Mayroong isang dagdag na usapin dito. Ito ay ang tinatawag na kafara. Na ang tao nga na nakipagtalik sa kanyang asawa sa araw ng Ramadan ay mayroong 5 tinukoy si Sheikh rahimahullah na tatagalin niya dahil sa ginawa niya na ito. Unang-una ay ang kasalanan. Pangalawa, ang pagkasira ng kanyang pag-aayuno. Pangatlo, hindi siya marapat na kumain sa mga natitira pang mga oras ng Ramadan at dapat niyang pagbayaran ng araw na iyon at dapat siyang magbayad ng tinatawag na kafara, na ang kafara na ito ayon sa hadith na iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ito ay ang unang-una ay ang pagpapalaya ng alipin. At kung walang kakayanan ng tao na magpalaya ng alipin, nasa panahon natin na halimbawa ay wala namang mga alipin, siya ay mag-aayuno ng 60 araw o 2 buwan na magkakasunod. Na kung hindi niya ito kaya naman, ay magpapakain siya ng 60 miskin. At dito sa sitwasyon na ito, sa halimbawa na ibinigay sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na ang tao na ito ay hindi rin niya kaya na magpakain ng 60 miskin. Kaya binigyan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tamar at inutusan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsadaka sa pamagitan ng tamar na ito. Kaya ang tao na ito, nang inabutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron pa rin siyang isang issue na kung makikita natin na napakahirap talaga ng sitwasyon ng tao na ito. Sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudh hada fatasaddaq bihi." Kunin mo ang tamar na ito at magsadaka ka sa pamagitan nito. Pero sinabi ng tao, "A'la afkar minni ya Rasulullah." Na wala nang mas mahirap pa kaysa sa akin, ya Rasulullah. Usugan ni Allah na sinusumpa ko kay Allah, wala kang makikitang anumang bahay o anumang pamilya na mas mahirap pa kaysa sa akin. Fadahik ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito ay natawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tao na ito na kung titingnan natin talagang napakahirap ng kanyang sitwasyon. Lahat na lamang ng ipagawa sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya kayang gawin dahil sa kawalan niya talaga ng kakayanan. Hindi dahil sa ayaw niyang sumunod, bagkus wala talaga siyang kakayanan. Wala siyang alipin o kaya hindi niya kayang mag-ayuno ng 60 araw na sunod-sunod, na maaring dahilan nito ay ang mahirap na trabaho. At kaya hindi niya kayang magpakain ng 60 miskin dahil sa kanyang pagiging mahirap ng pamumuhay, na wala naman siyang ganung kalaking halaga. At gayon din sa pagsabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya na ibigay niya ang tamar na iyon bilang sadaka, ay wala na rin siyang maisipan na pagbigyan ng sadaka dahil iniisip niya ay wala ng tao na mas mahirap pa sa kanya na nakikita niya o nalalaman niya sa panahon na iyon. Kaya
natawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi dito, fadahaka Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabahu aw nawajidahu thumma qala at'imhu ahlak. At tumawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hanggang sa lumabas ng kanyang ngipin at sa ibang ulat yung kanyang gilagid. Ibig sabihin, napakalapad ng pagngiti ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa nangyari na ito. At sinabi na lamang niya doon sa tao na ipakain mo ito sa iyong pamilya. Na Allahu Akbar, ito ay isang pagpapakita ng Islam ay hindi ito relihiyon ng pagpapahirap sa tao. Napakaraming mga paraan na masusunod ng tao ang mga isinabatas sa Islam. Halimbawa na lamang dito sa kafara. So, unang inutos dito ay ang pagpapalaya ng alipin. Na kung hindi mo kaya magpalaya ng alipin, ay gawin mo ang mas mababa pa rito. Gawin mo ang mag-ayuno ng 2 buwan na magkakasunod. Kung hindi mo kaya, ay gawin mo ang mas mababa pa rito. Ang magpakain ng 60 miskin o mahirap. Kung hindi mo rin kaya na naman, gawin mo ang mas mababa pa rito. At dito nga sa sitwasyon na ito ay ang pagsasadaka ayon sa ginawa na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sa atin, sa panahon natin, alhamdulillah, kung mayroong makakagawa ng ganitong gawain, kailangan niya magkafara, ay maaaring magawa na niya ang mag-ayuno ng 2 buwan. Dahil alhamdulillah, sa panahon natin ngayon, madali na ang buhay ng mas marami sa mga Muslim. At gayon din kung magpapakain siya ng 60 miskin, ay madali na lamang niya ito na magagawa sa pagbabayad niya ng kafara, sa kagustuhan niya na mapagbayaran niya ang pagkakasala niya na ito ng pakikipagtalik sa kanyang asawa sa araw ng buwan ng Ramadan. Ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, إذا تعدد الجماع في اليوم أو في شهر رمضان فهل تتعدد هذه الكفارة؟ Tinanong si Sheikh rahimahullah na minamahal namin Sheikh, kapag naulit ang pakikipagtalik sa isang araw ng Ramadan o sa iba't ibang mga araw ng Ramadan, mauulit din ba ang kafara? O ibig sabihin, madodoble ba ito? Halimbawa, nangyari ang pakikipagtalik sa isang araw, kung ito ay pag-aayuno ng 60 days bilang halimbawa, kung 2 araw siya na nakipagtalik sa kanyang asawa, ibig sabihin magiging 120 days o 4 na buwan ang kanyang kailangang pag-ayunuhan. Ang sagot dito ni Sheikh rahimahullah, al-mashhuru min madhab al-Imam Ahmad annahu idha ta'addada fi yawmin wa lam yukaffir anil jima' al-awwal lazimahu kafaratun wahida. Na ang nakikilala raw na opinyon mula sa madhab ni Imam Ahmad na kapag naulit ang pakikipagtalik sa isang araw at hindi pa niya nagawa ng kafara ang naunang pakikipagtalik, ay maaari na niyang gawin ng isang kafara na lamang para sa araw na yaon. Ibig sabihin, maaring maging 2 ulit, 3 ulit ang mangyari sa araw na yaon, pero isang kafara lang yaon dahil isang araw lang yaon na binibilang. At ganyan din, dinugtong niya, wa in ta'addada fi yawmayni lazimahu li kulli yawm kafara. Samantala kung mauulit ang pakikipagtalik na ito sa 2 araw, ay magkakaroon ng isang kafara para sa kada araw ng pakikipagtalik. Ibig sabihin, kung 2 araw, magiging 4 na buwan ang pagpapasting. Kung 3 araw, magiging 6. At kung 4 na araw, magiging 8 buwan. Dahil sinabi niya, lianna kulli yawmin ibadatun mustaqillah. Dahil ang bawat araw ng pag-aayuno na nasira dahil sa pakikipagtalik ay isang araw na independent mula sa iba pang mga araw. Na, ibig sabihin, wala silang kinalaman sa isa't isa. Ang pakikipagtalik sa Lunes ay may kafara, ang pakikipagtalik sa Martes ay may kafara, ang pakikipagtalik sa Miyerkules ay may kafara, at lahat sila ay magkakahiwalay. At itutuloy natin ang ating pagtalakay, inshallah, at sa ating pagbabalik ay tatalakayin natin ang tungkol sa pag-aayuno ng isang musafir o naglalakbay, at magbabalik tayo matapos ang ilang mga paalala.
والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شلا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay sa araw na ito, tinanong si Sheikh rahimahullah, Fadilatu Sheikh, ma hukmu siyamul musafir idha syakka alayh? Minamahal namin Sheikh, ano ang hatol sa pag-aayuno ng isang musafir kapag ito ay naging mahirap para sa kanya? Tumugon si Sheikh rahimahullah, idha syakka alayhi as-sawm masyakkatan muhtamilatan fahuwa makruh. Na kapag naging mahirap para sa isang tao ang pag-aayuno dahil sa kanyang mahirap na pagbibiyahe, ay nasa kalagayan na siya ng pagiging makruh ng kumbaga ang fasting sa mga panahon na yon ay hindi nire-rekomenda para sa kanya, bagkus ito ay nagiging nasa kalagayan pa nga na kinamumuhian ito, na hindi na ito isang gawain ng pagiging relihiyoso o isang gawain na pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lian na Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan qad galaba alayh, dahil nakita minsan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang lalaki na siya ay nanghina ng husto dahil sa kanyang pag-aayuno habang sila ay naglalakbay. Wan nasu hawlahu zuham faqal ma hada, qalu sa'im. At nang siya ay hinimatay sa kanyang pag-aayuno habang naglalakbay, naipon sa paligid niya yung mga tao. At nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong nangyari diyan? Ano yan? At sabi ng mga tao, siya ay nag-aayuno. At sinabi na lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa tao na ito, laysa minal birri as-siyam fi safar, na hindi raw kabilang sa pagiging relihiyoso, hindi kabilang sa pagiging banal o pagiging masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno sa panahon ng paglalakbay. Wa amma idha syakka alayhi masyakkatan syadidan fa innahu alwajib alayhi alfitr. Bagkus kapag naging mahirap masyado para sa tao ang pag-aayuno, ay kailangan na niya talagang pumutol sa kanyang pag-aayuno. Na mashallah, dalil ito na ang Islam ay hindi talaga nagpapahirap para sa mga tao na nag-aayuno. Na lahat ng uri ng pagpapadali ay binigay na ni Allah subhanahu wa ta'ala, isinabatas na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam para maayos na may sakatuparan ng mga Muslim ang kanilang pag-aayuno, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. At dinugtong dito ni Sheikh rahimahullah, lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma syakka ilayhin nas annahum qad syakka alayhim as-siyam aftara thumma qila lahu inna ba'da an-nasi qad sam faqala ulaika al-usat, ulaika al-usat. Na karagdagan dito na minsan ay nagreklamo ang mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron daw mga tao na nananatili na nag-aayuno kahit pa mahirap ang paglalakbay noong panahon na iyon. Dahil noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam naman natin na ang lugar sa Hijaz o ang lugar na ito sa lugar ng Makkah at Madina ay pawang disyerto at mainit sa umaga at napakalamig naman sa gabi. Na ang mga tao noon ay inutusan na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pumutol sa kanilang pag-aayuno. Pero merong nagsabi sa kanya na meron pa rin palang nanatiling nag-aayuno. Kaya ang sinabi na lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga tao na ito, ulaikal usat. Sila itong mga suwail. Sila yaong mga masuwayin. Sila yaong mga hindi sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Na dito sa pagkakataong ito, hindi naging kapuri-puri ang pag-aayuno sa kalagayan na ito, bagkus ito ay naging isa pang kapintasan na katangian ng mga tao na nagpipilit sila na mag-ayuno sa mga araw ng paglalakbay, lalong-lalo na kung ang paglalakbay na ito ay mahirap. Ang sumunod na sinabi ni Shaykh rahimahullah, wa amma man la yashukka alayhi as-sum fal afdal an yasuma iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. At para naman doon sa tao na hindi mahirap para sa kanya ang mag-ayuno, ay mainam para sa kanya na ituloy niya ang kanyang pag-aayuno bilang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana kama qala Abu Darda radhiyallahu anhu, katulad ng iniulat ni Abu Darda radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Na minsan ay kapiling namin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Ramadan, fi harrin syadidin wa ma minna sa'im illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang araw na iyon daw ay napakainit at walang nag-aayuno sa kanila liban pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha at si Abdullah bin Rawaha. Ibig sabihin, sa mga pagkakataon na meron namang kakayanan ng tao na mapagtiisan ang bahagyang hirap, maaring kaunting init lang o medyo mahabang biyahe, na kaya niya mag-ayuno, ay maaari niya rin namang gawin ito. At hindi ito contradiction doon sa naunang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na laysa minal birri as-siyamu fi safar, na hindi kabilang sa pagiging relihiyoso ang pag-aayuno sa paglalakbay. Dahil ang tinukoy niya doon ay ang pag-aayuno sa paglalakbay, na ang pag-aayuno na ito ay magdudulot sa iyo ng kapahamakan, na magdudulot sa iyo ng pagkakasakit at iba pang mga pinsala sa katawan. Ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, hal lil fitri fi safar ayyamun ma'duda? Na minamahal namin Sheikh, ang pagtigil ba sa pag-aayuno habang ikaw ay naglalakbay ay mayroong limit? Meron itong bilang lamang ng mga araw na hindi ka pwedeng sumobra dito? Sumagot si Sheikh rahimahullah, laysa lahu ayyamun ma'duda, na wala itong limit na mga araw. So ibig sabihin, as long as naglalakbay ka, maaring hindi ka mag-ayuno at hindi ka nagkakasala sa hindi mo pag-aayuno na ito. Ang sumunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, ya'ni law kana al-insan yuridu an yusafir mathalan aw yabqa fi madinatin ghayra madinatihi akthar min 5 ayyam o 6 ayyam. Na minamahal namin Sheikh, paano halimbawa kung naglalakbay ang tao ng 5 araw o 6 na araw at siya ay nasa ibang lugar liban pa sa kanyang bayan? At sinabi ni Sheikh rahimahullah, na'am lahu an yuftir. Oo, maari siyang hindi mag-ayuno sa mga araw na iyon. Lian na Rasulullah alaihi salatu wassalam, lamma fataha Makkah, dakhalaha fi Ramadan fi al-20 minhu, walam yasum baqiyat ash-shahr, kama sahha dhalika min hadith Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fima akhraj al-Bukhari anhu. Na maari siyang hindi mag-ayuno, at binigay ni Sheikh rahimahullah na halimbawa ay nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah para sakupin ito, ay dumating sila rito kasama kanyang mga sahaba sa ika-20 ng Ramadan. At mula nung araw na iyon ng kanyang pagdating, ay hindi siya nag-ayuno sa mga natitira pang mga araw ng Ramadan. So ibig sabihin, mahigit 10 araw siyang nasa Makkah sa natitirang 10 araw ng Ramadan sa taon na yaon, at nanatili siya na hindi nag-aayuno ayon sa hadith na iniulat ni Ibnu Abbas, na iniulat naman ni Imam al-Bukhari. Wa baqiya ba'da dhalika 9 ayyam o 10. At pagkatapos ng Ramadan ay nanatili pa siya na hindi nag-aayuno ng 9 o 10 araw pa. So ibig sabihin, 20 days na hindi nag-ayuno si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pa inabutan siya ng Ramadan doon sa Makkah dahil siya ay naglalakbay. Fabaqi alaihi salatu wasallam fi Makkah 19 yawman yaksur as-sala wa yuftir fi Ramadan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanatili sa Makkah ng 19 o 20 days na siya ay nagpapaikli ng kanyang mga sala at siya ay hindi nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, at hindi niya muna binayaran ng kanyang mga araw ng Ramadan na hindi niya napag-ayunuhan.
At dito natin tatapusin natin pagtalakay para sa araw nito at sa ating pagbabalik sa susunod na mga episodes ay tatalakayin natin inshallah ang hukom sa pag-aayuno ng isang mu'tamir, yung tao na nagsasagawa ng umrah, dahil ang umrah sa buwan ng Ramadan ay mayroong malaking gantimpala na ito ay katulad ng Hajj kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpapasalamat kami sa inyong mahusay na pagsubaybay sa ating programa. Isang magandang araw at sa mga kapatid nating Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل